Dahil Sabado ngayon, kakalikutin na naman natin tong ating mga sasakyan. Nilabas ko na nga yung aking Honda Civic SIR dito sa kanyang garahe. Ito yung ating X-Max at ito naman yung ating Hilux. Papasok na sila dito sa loob, boys. At ang gagawin nga natin ngayon, may kakalikutin tayo sa mugs na itong ating SIR, no? So papalitan natin yung mga lug nuts nito dahil medyo nabungi-bungi na nga siya, no? At medyo masakit siya sa mata. Ano yan? Nginat-ngat na ba ng dinosaur? Latag, check muna, tol. I-zoom in mo sa mga pinto. Pagang, tingnan mo gaano kalatag yan, toy. Anyway, boys, dito sa likod, ito yung kanyang sitwasyon. Medyo sira-sira na rin nga, no? Ayun, no? Medyo masakit siya sa mata tignan, guys, eh. Dahil na brand new yung ating mugs. So, dapat malinis din yung ating lug nuts. Nasira nga to, boys, dahil nakailang fitment na ako dito sa aking SIR dahil gusto ko na pantay yung lahat ng fitment niya. Dito, boys, napakasikip po. Dito talaga nasayad yung kanyang harapan dito sa fender liner, tapos yung kabilang side naman medyo mas maluwag ng onte. So para sa akin, tuwing dinadala ko tong sasakyan na to, nakakairita kasi yung kabila na yung sumasayad eh. So papafitment natin yan ngayon sa 14km garage. Ipapaangat natin yung kabilang side dahil nga naka coilovers tayo, boys. Madaling buhay lang yan. At ito nga pala yung ating gagamiting mga lug nuts. So open-ended din naman siya, boys. Ang nag-recommend na ito sa akin shoutout kay Ivan ng Auto Pro. Ito rin yung gamit niya, boys. Mas maiksi daw siya. So tignan natin ano magiging itsura niya sa ating long studs. At syempre, alisin muna natin tong napakalaking bulas sa harapan ng gate. Nusog na yung aking X-Max, boys. At ito yung ating Revo, next project natin yan. Pero syempre, tigil na naman siya, boys, dahil na bumili tayo ng SIR. Magpa-price reveal nga tayo, syempre, for today's video. Dahil alam ko naman, curious kayo sa mga presyo ng mga pinaggagawa natin sa ating sasakyan. Tuwing Sabado nga, weekends, inugali ko ng ilalabas natin yung ating SIR, no? Gamit natin yung pabango natin, boys. Tayo ang gumagawa niyan. Nakakatuwa lang rin na gamitin yung mga 90s na kotse tuwing weekends dahil hindi na sila nagagamit kapag weekdays, no? Ayoko kasing gamitin to dahil napakatagtag at napaka-lowered, ang hirap ng bumaba. Sa Hilux naman, ang hirap umakyat. Putang ng buhay to. I-fast forward na natin. Nagbitek na yung mag-isa. Boom! Ah! Dito tayo magpapakalikot ngayon sa 14km garage. Actually, dalawang kotse ko na ata yung nagagawa nila dito. Yung ating Jazz dati at yung ating SIR. Ang advice ko lang sa inyo kapag magpapa-install kayo or PMS, agahan nyo ang punta, boys, kasi sobrang dami talaga nagpapagawa dito. Ako nga pala, pumunta ako dito ng around mga nasa 9 AM para masimulan tayo agad. And binakbagan agad ni kuya. Putya, wala nang ano-ano. Binakbakan agad yung gulong. Sabi ko, bossing, magpapapalit lang ako ng lug nuts and ipapaangat ko yung left side ng ating coilovers para magpantay na sila. Dito nga may nagpapagawa rin na napaka-poging Jazz. At ito yung bagong project car ni Boss Mike, yung kanyang EG hatch. No? Parang bumili lang ng candy, ganyan ka din si Boss Mike. Pag nagpapagawa nga pala kayo dito sa 14km garage, meron silang chief mechanic dito na sinisipat lahat ng gawa. Kung kamusta nga ba at kung tama ba ang pagkaka-install ng mga pinagkakabit nyo, kaya maka-ensure talaga kayo na solid ang gawa, boys. Pero tignan mo muna, left side naman tayo, boys. Tignan mo gaano kalatag yung pinto na yan. Yan ang talaga binabayaran dyan, tol. Ubus pera ko sa Bush na to, kaya Bush pangalan niya, boys. Naubos ang pera ko. At para sa mga nagtatanong kung ano yung spec size natin, 16x7 yung mugs, 40 offset, tapos 205/50 na 16 ang ating gamit na goma na Champiro SX2. Wala tayong spacers na ginamit, boys. Ay, meron pala yung 3mm na spacers para dun sa big brake na spoon. Pakita ko na rin pala sa inyo, boys, ano yung difference nung luma nating lug nuts dun sa bago. Ito yung luma, boys. So, tingin mo, parang napaglipasan na nung panahon. Tapos ito yung ipapalit nating lug nuts. Parang kalahati niya lang, no? Kaya rin na ako magpapalit, guys, kasi parang hindi ko alam, maganda ba itong ginagawa ko? Hindi ko rin alam. Nirecommend lang sa akin, tol. Sana maganda ang kalabasan, pero parang habang kinakabit to ni kuya, parang nagiging crash gear na yung kotse natin. Iniisip ko na lang ng mga panahon na to, hindi, mas kumintab naman yung lug nuts. Sige, pwede na yan. Let's hope, guys, na magandang kalalabasan nitong trip natin ngayong umaga. Sana talaga tinulog ko na lang to. Gumising pa ako ng maaga, tol. Nag-alarm pa ako para dyan. Pucha, naging crash gear na siya, oh. Maganda ba o hindi? Hindi ko rin alam. Sa harapan na part pala, guys, na-adjust na rin. So, naiangat na rin natin. Pinapaangat ko yung fitment, guys, yung height nung sasakyan natin. Kasi parang may nahihirapan ako i-drive siya sa city, eh. Parang masyadong, ang hirap i-drive, guys, kapag lowered.
Anyway, ito yung kanyang itsura ng crash gear natin. Comment down below guys, maganda ba? Ito soon papalitan natin yung stem. Ano ba tawag dito? Nakalimutan ko yung tawag dito boys eh. Basta gagawin nating mas malinis yung ating para kasing umbok na umbok eh. Ano yung burat? Bagong, tignan mo naman kasi yung reflection tol. Wala, hindi man lang umalon. Sana man lang nilagyan ng alon kahit isa. Joke lang. Guys, share ko na lang pala sa inyo. Kaya ako dito nagpapakabit sa 14km garage ng mga ganito. Kunwari, papakabit ako upuan, or papakabit ako ng filter, ng mga strut bars, ng mga sidings. Maingat kasi sila dito. Tingnan mo si kuya, naka-gloves pa. Pucha, akala mo si Michael Jackson. Si Michael Jackson, tol. Nagkakabit ng lug nuts natin, no? Tsaka yung lug nuts, tol. Nilagyan pa ng bubble wrap. Tol, para hindi talaga magasgas. Tangina kasi pinakailaman ko pa yung luma kong lug nuts. Nabungi tuloy. Tangina talaga. At ito na yung fitment natin guys. Medyo mataas no. Pero okay lang. Magagamit naman natin siya ng matiwasay. Anyway boys, sabi ni kuya, boss, naku magkakaproblema ka. Kalikot ka ng kalikot ha. Hindi ka mapakali sa bahay. Itinulog mo na lang sana tong umaga na to boss. Sabi niya, kailangan mo bumili ng ganito kahabang sakit. Kasi pahirapan yan tol. Tignan mo naman yung fit. Tol hanggang lug nuts may fitment. Boy wala. Gabuhok yung fitment tol. Sana ako makahanap ng ganyang sakit kapag na-flatan ako. Pucha, nako, problema na naman. Late ko na naisip to. Tangina kasing lug nuts to eh. Ay, ban sinabi mo pa kasi eh. Anyway, ito na yung ating final product guys. Maganda ba yung nakabit nating lug nuts? Naisip ko dito, hindi na natin pwede siguro yung gamitin yung cross wrench natin. Kasi boy, sobrang haba nung studs natin eh. So, kailangan talaga natin bumili nung manipis na long socket. So, pucha, baka ilang pasok pa tayo dyan baka bago natin mahanap yung totoong fitment talaga. At ang breakdown pala guys, yung lug nuts, bilhin natin sa Shopee parang nasa 1,200. Tapos yung pa-adjust ng coilovers at yung pakabit ng ating lug nuts dito sa 14km garage, gumastos lang tayo ng 500 pesos para sa labor. At dyan na nagtatapos boys. Ito yung finished product natin tol. Mas maganda lang siya tignan for me kasi all silver yung ating lug nuts na. Tsaka nakabit na kasi. Mas maganda na siya. At doon nagtatapos ang ating araw ngayon. Mini vlog lang guys, mabilisan lang. Gusto ko lang kayo update. Kita-kits sa mga kalsada boys, sa mga tambay. Kita-kits sa inyo. Let's go! Share ko na rin pala sa inyo boys kung paano ko nililinis yung aking engine bay. Hindi kasi ako fan ng engine, yung hinuhugasan talaga yung pinipressure washer. Kasi baka, joke lang, hindi ko lang alam kung paano gawin, ano yung mga dapat takpan. So kung ginagawa ko, at dry cleaning yung aking tirada, no? Papakita ko sa inyo boys kung paano ko siya ginagawa. Itong all-purpose cleaner nga pala, actually pwede naman kayo gumamit ng kahit ano, pero ito yung sa akin ginagamit ko. So ini-sprayan ko lang yung mga nakikita kong madumi, tulad ng mga hose, yung bumper, yung gilid, yung strut tower, yung mga kung anong maaabot ko guys, ini-sprayan ko. Yan kasi yung nakikita kong hindi naman nadadaanan ng mga basahan talaga. Tsaka iniisip ko palagi boys, kapag nagpatong-patong na to, mas mahirap na siyang linisin, no? So ako ginagawa ko as much as possible talaga, hanggat maaga pa at hanggat kaya ko pa, no, pupunasan ko na siya. Kahit wala ka namang all-purpose cleaner, punasan mo lang tol, wag lang mag-accumulate yung mga dumi talaga. And boom! Ako yung pinakamabilis maglinis ng engine bay talaga, di ba? Napakatamad.